₱10,000,000, isang halagang hindi man lang mabilang ni Fatima sa kanyang isip, ngunit ito ang halagang tuluyang wawasak sa tahimik niyang mundo. Sa loob ng 24 oras, kailangang mabayaran ng kanyang inang si Aling Susan ang ganong kalaking utang sa madilim at makapangyarihang bilyonaryo na si Sandro Valderrama. Walang pera ang pamilya, walang ari-arian na sapat ng halaga at higit sa lahat, walang takbuhan. Sa gitna ng iyak at pagmamakaawa, isang marahas na hatol ang ibinaba ni Sandro. Kung walang pambayad ang bunsong anak na si Fatima, ang kukunin niyang kapalit bilang garantiya. Para sa kaligtasan ng kanyang ina at upang hindi mabulok sa kulungan ang pamilyang natitira sa kanya, kusang isusuko ni Fatima ang kanyang sarili. Humakbang siya papasok sa marangya, ngunit tila walang katapusang lamig ng monson ni Sandro. Handa siyang maging katulong, maging alipin o harapin ang anumang bagsik ng bilyonaryong kapalit ng kalayaan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit nagulat siya nang isang kontrata ng kasalang niyain sa kanya, isang taong pagpapanggap bilang asawa ng lalaking kinatatakutan ng lahat. Habang napipilitang mamuhay sa iisang bubong unti-unti, matutuklasan ni Fatima na ang tila walang pusong bilyonaryo ay may ibang katauhan sa likod ng mga nakasarang pinto. Ngunit ang mas malaking pagsabog ay ang katotohanan sa likod ng 10 milyong utang. Ang kanyang ina hindi nalulong sa sugal o nalugi sa negosyo nang dahil sa sariling pagkakamali. Ito ay isang detalyado at matagal nang binalak na patibong na isang taong pinakamalapit sa kanyang pamilya upang tuluyang sirain ang kanilang buhay. At si Sandro, hindi siyang kalaban. Si Sandro ang matagal nang naghahanap ng paraan para mailigtas si Fatima mula sa isang mas madilim at mas peligrosong banta na di pa alam ng dalaga. Ang pag-angkin sa kanya kapalit ng utang ang tanging mabilis na paraan na naisip ng bilyonaryo upang mailagay si Fatima sa ilalim ng kanyang proteksyon dahil sa isang lihim na pag-ibig na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Sa mundong puno ng kasinungalingan, paano maniniwala si Fatima sa isang lalaking nagsimula bilang kanyang maniningil? Kaya bang hilumin ng huwad na kasal ang mga totoong sugat ng puso? At kapag lumabas na ang buong katotohanan, ang pag-angkin ba ni Sandro ay mananatiling isang riles ng utang at obligasyon? O ito ang magiging daan para sa isang totoong happy ending na pareho nilang hindi inaasahan? Parang awa nyo na, pag-usapan natin to ng maayos. Hindi ko kayo tatakbuhan na maharap ako sa inyo ng maayos. Pakiusap ni Aling Susan. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ang mga kamay niya, may mga gatla ng katandaan ay tila walang permanenteng malagupan sa ibabaw ng makinis na lamesang kahoy. Nakatayo si Fatima sa may bahagyang nakabukas sa pinto ng kanilang silid tanggapan. Pigil ang kanyang hininga. Ramdam niyang malamig na hangin na nagagaling sa aircon, ngunit ang totoo, ang lamig na nanonood sa kanyang buto ay galing sa takot. Narinig niya ang boses ng kanyang ina, basag, gumuho at halos maiyak na sa labis na pagsusumamo. Bakit ang anak kong si Fatima? Baka naman magagawan ko pa ng paraan. Hindi siya pwede. Ano ba kayo? Dinig ni Fatima na halos sisigaw ni Aling Susan sa abogado at sa lalaking nakaupo sa tapat nito. 10 milyon lahat ng utang mo at kailangan mo mabayaran yon sa loob ng 24 oras, Mrs. Susan. Kung wala kang pambayad, si Fatima ang kukunin kong kapalit. May pinalidad na wika ng lalaking seryosong nakikipag-usap kay Susan. Ang boses na yon ay baritono, kalmado, ngunit may talim na kayang pumutol ng anumang pag-asa. Ang lalaki nagsalita walang iba kundi si Sandro Valderrama. Sa edad na 30 taon, isa na tong tanyag at kinatatakutang bilyonaryo sa bansa. Kilala siya sa pagiging malamig, kalkulado at walang awa pagdating sa mga taong hindi tumutupad sa usapan. Di maintindihan ni Fatima, naguguluhan siya. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Di niya makuha bakit ganun ang takbo ng usapan ng mga ito. Paano nagkautang ang ina nila ng ganun kalaking halaga? 10 milyon? Di man lang niya nagawang makakita ng ganun karaming pera sa buong buhay niya. Sana hindi tama ang kutob ng ate Evelyn niya nung nakaraang buwan na baka nalugi nga ang maliit nilang kumpanya ng catering o baka may mas madilim na lihim pa ang kanilang pamilya. Nalulong ba sa sugal ang kanyang ina? Ngunit kailanman di niya nakitang humawak ng baraha o pumunta sa kasino ang magulang. Saan dinala ng kanilang ina ang ganong kalaking halaga? Ang mga tanong na iyon ay parang mga bubuyog na umuungol sa loob ng kanyang utak, nagpapasakit sa kanyang ulo.
Hindi na nakatiis si Fatima. Hindi niya kayang panoorin lang ang kanyang ina na mistulang kinakatay sa harap ng mga estranghero. Humakbang siya ng matapang papasok sa silid. Ang kanyang mga sapatos ay lumikha ng mahinang tunog sa sahig, sapat para kunin ang atensyon ng lahat. Ang kanyang mga mata diretsong tumingin kay Sandro. Kahit nakaupo ang lalaki, nakakrus sa mga binti, baka sa bawat anggulo ng mukha nito ang naglalakihang otoridad. Gwapo ito. Sa katunayan, napakagwapo. Ngunit ang kanyang kagandahan ay parang isang estatwa na gawa sa yelo. Nakakatukso, ngunit nakamamatay. Anong karapatan ninyong gawin akong pambayad sa utang? Matapang ngunit nanginginig ang boses na tanong ni Fatima. Kiniyom niya ang kanyang mga palad sa kanyang gilid para itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Napatingin sa kanya si Sandro. Dahan-dahan itong tinaas ang kanyang paningin mula sa mga dokumentong hawak. Walang emosyon ng mga itim nitong mata, ngunit may kung anong kislap na dumaan doon nang magtama ang kanilang paningin. Isang kislap na napakabilis mawala, kaya iniisip ni Fatima na gawa-gawa lamang yon ang kanyang isip. Karapatan na isang nagpautang na makuhang kanyang ari-arian, Miss Fatima. Seryosong saan ni Sandro habang sumasandal sa mamahaling upuan. At sa kasong ito ang iyong anang nag-alok na pinakamahalagang meron siya para lang mapahaba ang kontrata. Ngunit pinanla ang desisyon ko, ang oras ay tumatakbo. Fatima, anak! Umiiyak na lumapit si Aling Susan sa kanya at tinawakan ang kanyang mga braso. Patawarin mo ako. Patawarin mo si Mama. Hindi ko ginusto to. Nalinlang ako, anak. Bakit ma? San galing ang 10 milyon? Kanino mo binigay? Sunod-sunod na tanong ni Fatima. Basag ang boses at may mga luha na rin nagbabadya sa kanyang mga mata. Pero walang masagot ang ina kundi ang humagulhol at itago ang mukha sa mga palad nito. Humarap muli si Fatima kay Sandro. Pilit binabalik ang natitirang lakas ng loob. Kung sasama ako sa inyo, mabubura ba ang utang ng ina ko? Lalaya bang pamilya ko sa takot na dulot ninyo? Tumayo si Sandro. Ang kanyang matangkad na tindig ay tila ba lalong nagpaliit sa sahig. Inayos ang magkas ng kanyang mamahaling suit bago tumingin ng diretsyo sa mga mata ng dalaga. Oo, maikling sagot ni Sandro. Walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. May 24 oras kayo para mag-isip at mag-impake. Bukas alas 10 ng umaga susunduin ka ng sasakyan ko rito. Kung wala ka sa labas ng gate na yon, bahagyang lumapit si Sandro kay Fatima. Sapat para maamoy ng dalaga ang mamahalin at pandalaking pabango nito. Sisiguraduhin kong sa kulungan lalamunin ng amag ang ina mo at alam nating dalawa na hindi niya tatagalan ang buhay doon. Kasunod noon ay ang pagtalikod ni Sandro kasabay ng kanyang abogado na nag-iwan ng isang pamilyang tuluyan ng gumuho ang mundo. Hindi nakatulog si Fatima buong gabi. Paulit-ulit naglaro sa kanyang isipan ang malamig na boses ni Sandro Valderrama at ang hikbi ng kanyang ina. Nakatitig siya sa kisame ng kanyang kwarto, binibilang bawat segundo ng orasan. Ang mga tanong patuloy na umuukit sa kanyang isipan tulad ng isang matalim na kutsilyo. Paano nagawa ng kanyang ina na itago ang ganun kalaking problema? Nang tanongin niya si Evelyn, ang kanyang ate, bago tumatulog wala rin tong alam kundi mga chismis na may pinapasukang bagong negosyo ang kanilang ina na biglang bumagsak. Pero kahit anong isip ni Fatima, hindi tugma ang kwento. Isang simpleng may bahay lang ang kanyang ina. Paano nito papatulan ng isang bilyonaryong tulad ni Sandro para pautangin ng 10 milyon kung walang mabigat na dahilan? Alas 9 pa lang ng umaga, handa na si Fatima. Nakaimpake ng isang maliit at lumang maleta kung saan nakalagay ang ilang piraso ng kanyang mga damit at personal na gamit. Walang kibo ang buong bahay. Tila ba merong lamay at ang kanyang ina nakakulong lang sa silid nito. Ayaw humarap dahil sa labis na kahihiyan at sisi sa sarili. Habang si Evelyn naman mugtong-mugto ang mga mata na nakaupo sa sala. Fatima, huwag kang sumama. Magtago na lang tayo sa probinsya po, pwede tayong lumayo. Pakiusap ni Evelyn habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kapatid. At hahayaang makulong si Mama? Ate, 10 milyon yon. Kahit magtago tayo sa dulo ng mundo, kayang-kaya tayong hanapin ang kapangyarihan ni Sandro Valderrama. Saan tayo kukuha ng ganun kalaking pera sa loob ng isang araw? Sagot ni Fatima, sinusubukang magpakatatag kahit ang totoo, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ako na ang haharap dito.
Kasalanan man to ni Mama, pamilya pa rin natin siya. Hindi ko kayang tiisin na makita siyang nakakulong. Eksaktong alas 10 ng umaga, isang malalim at marangyang tunog ng makina ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na gate. Isang makintab at itim na SUV ang pumarada doon. Bumaba ang isang lalaking naka-uniformeng barong, ang driver ni Sandro. Miss Fatima, pinapasundo na po kayo ni Sir Sandro. Polite, ngunit formal na saad ng driver nang pagbuksan siya ng gate. Inalika ni Fatima sa pisngi ang kanyang ate na muling napahagulhol. Sa bawat paghakbang niya palabas ng kanilang bakuran, naramdaman ni Fatima na tila iniiwan na siya sa kanyang lumang bahay. Pagpasok nila sa likod ng sasakyan, halos mapatid ang hininga niya na makita na nandoon si Sandro. Nakaupo ito ng tuwid, seryosong nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang mamahaling tablet. Di man lang to lumingon o nag-angat ng tingin nang pumasok siya at umupo sa kabilang dulo ng upuan. Naging bingit sa katahimikan ang buong biyahe. Ang tayong naririnig lamang ay ang mahihinang huni ng aircon ng sasakyan. Ilang beses gustong magtanong ni Fatima, ngunit ang otoridad na bumubalot kay Sandro ay sapat na para itikom niya ang kanyang bibig. Matapos ang halos isang oras, pumasok ang sasakyan sa isang dambuhalang bakal na gate patungo sa isang malawak at modernong mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Nang makababa na sila, hindi siya dinala sa kusina o sa kwarto ng mga katulong kung hindi diretso sa malawak at napakagandang opisina ni Sandro sa ikalawang palapag. Maupo ka, utos ni Sandro habang sinasara ng kanyang bodyguard ang pinto mula sa labas. Naupo si Fatima sa isang leather na upuan. Tuwid ang likod at pilit na nagpapakita ng tapang. Narito na ako. Tinupad ko ang usapan. Anong gagawin ko rito? Magiging katulong mo ba ako? O hindi niya matapos ang salita dahil sa kaba na baka sakta na obusuhin siya nito. Binaba ni Sandro ang kanyang tablet sa ibabaw ng mesa at sa unang pagkakataon, sa araw na iyon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Fatima. Ang kanyang tingin malalim, tila binabasa ang bawat takot sa puso ng dalaga. Hindi kita kailangan para maglinis ng bahay ko, Fatima. Marami akong katulong para gawin yan at lalong hindi kita binili para sa kung anong maruming rason na takbo ng utak mo ngayon. Malamig, ngunit seryosong saad ni Sandro. Naitaas ni Fatima ang kanyang kilay, halo-halong inis at kaba ang nararamdaman. Kung ganon, bakit mo ko dinala dito? Kapalit ng 10 milyong utang ng pamilya ko. Ano ang kailangan mo sa akin? Nilabas ni Sandro ang isang makapal na folder mula sa kanyang drawer at iniurong ito sa harap ni Fatima. Pipirmahan mo yan. Isang kontrata, magiging asawa kita sa loob ng 1 taon. Sa mata ng publiko at ng media, tayo ay magkasintahan na nagpakasal dahil sa pag-ibig. Pagkatapos na eksaktong 365 araw, magpa-file tayo ng annulment. Malaya ka na at ang utang ng ina mo tuloy ng mapapawi ng walang bawas. Napatitig si Fatima sa kontrata. Tila ba gawa sa ginto o sa lason ang papel na iyon? Kasal? Bakit kailangan mong magpakasal sa isang katulad ko? Isang bilyonaryong katulad mo, kayang-kayang makakuha ng kahit sinong sikat na modelo o mayamang babae. May mga bagay sa mundong to na hindi mo pa kailangan malaman sa ngayon. Fatima, sagot ni Sandro, sabay abot ng isang mamahaling ballpen. Ang kailangan mo lang gawin, sumunod, pumirma, at ibibigay ko sa iyo ang kalayaang hinihingi mo para sa pamilya mo. Meron ka bang ibang option? Natigilan si Fatima. Tama si Sandro, wala siyang isang baraha na hawak. Tiningnan niya ang linya para sa kanyang lagda. Huminga ng malalim at dahan-dahan hinawakan ng ballpen. Nanginginig ang mga daliri ni Fatima habang dinidikit ang ulo ng ballpen sa papel. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, naramdaman niya ang bigat ng tadhana na tila ba habang buhay nang magtatali sa kanya kay Sandro Valderrama. Nang matapos siya, binalik niya ang pluma sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata, bagaman may takot, ay nananatiling matapang na nakatitig sa bilyonaryo. Tapos na, bulong ni Fatima. Pilit pinatatatag ang sariling boses. Pumirma na ako.
Sana ituparin mo ang pangako mo na hindi nalalamunin ng kulungan ng aking ina at hindi na ninyo guguluhin si Ate Evelyn. Isang tipid at misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Sandro, ngunit mabilis din tong nawala. Kinuha niya ang folder at maingat tong tinago sa kanyang drawer. Ako ang uri ng tao na seryoso sa bawat transaksyon, Fatima. Hanggat ginagampanan mo ang papel mo bilang asawa ko, ligtas ang pamilya mo. Si Evelyn at ang iyong ina, di na makakatanggap ng kahit anong tawag o pagbabanta mula sa aking mga abogado. Bahagyang nakahinga ng malawag si Fatima nang marinig ang pangalan ng kanyang ate. Si Ate Evelyn ang natitirang lakas niya at ang maisip na ligtas to mula sa gulo ay sapat na para tiisin niya ang anumang parusa sa loob ng mansong ito. Sumunod ka sa akin, ani Sandro sabay tayo. Sumunod si Fatima habang bitbit ang kanyang maliit na maleta. Binagtas nila ang mahabang koridor ng manson na napapalamutian ng mamahaling painting at antigong kasangkapan. Huminto si Sandro sa tapat na isang malaking pinto sa dulo ng pasilyo. Nang buksan niya ito, pumungad kay Fatima ang isang napakalawak na silid tulugan. Kulay abo at ginto ang tema nito. May dambuhalang kama na may malalambot na unan at may sariling balkonahe na nakaharap sa malawak na hardin. Ito ang magiging kwarto mo, saad ni Sandro. Napakunot noo si Fatima. Inaasahan niyang sa kwarto ng mga kadulong o sa isang madilim na silid siya ilalagay bilang parusa sa utang ng kanyang ina. Dito, akala ko ba, sabi ko sa'yo sa mata ng lahat, ay asawa kita. Hindi magandang tingnan ko ang magiging ginang ng mga Valderrama ay natutulog sa kwarto ng mga kasambahay. Pagpuputol ni Sandro sa kanyang sasabihin. Ang mga damit mo sa maletang yan, iwan mo na muna dyan. Bukas may darating na mga stylist para bigyan ka ng mga kasuotang angkop sa mga dadalhan nating mga okasyon. Hindi ko kailangan ng mamahaling damit. Kailangan mo, dahil negosyo to, Fatima. Malamig na banta ni Sandro. Lumapit to ng bahagyang mas malapit, dahilan para mapaatras si Fatima hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa dingding. Naamoy niyang muli ang kakaibang bango ng lalaki, isang amoy na unti-unting nagbibigay ng pamilyar sa kanya. Mula ngayon, ang bawat kilos mo, bawat suot mo ay sumasalamin sa akin. Huwag mo kong ipapahiya. Bago pa makasagot si Fatima ay tumalikod na si Sandro at lumabas ng silid. Iniwan siyang mag-isa kasama ng dambuhalang katahimikan ng kwarto. Nang sumapit ang gabi, di magawang makakain ng maayos ni Fatima kahit dinalan siya ng masasarap na pagkain ng mga katulong. Lumabas siya sa balkonahe, tumitig sa madilim na kalangitan. Naalala niya ang kanilang maliit na bahay, ang simpleng hapunan kasama si Ate Evelyn at ang tawa ng kanyang ina bago dumating ang trahedyang to. Napaluha siya sa pangungulila. Umiiyak ka na naman. Mabilis na napalingon si Fatima at nakita si Sandro nakatayo sa may pintuan ng balkonahe. Nakabihis ng simpleng itim na t-shirt at gray na pantalon. Malayo sa formal na itsura nito kanina, ngunit ang otoridad nandoon pa rin. Sino bang di maiiyak kung bigla kang kukulin sa pamilya mo? Sagot ni Fatima habang mabilis pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Hindi sumagot si Sandro. Lumakad to tungo sa rehas ng balkonahe at tumingin din sa malayo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan napansin ni Fatima ang lungkot sa mata ng milyonaryo. Isang emosyon na di niya inaasahang makikita sa isang taong tila gawa sa bato. Matulog ka na, mababang utos ni Sandro, pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan. Mahaba ang araw mo bukas at Fatima, huwag mong isiping narito ka para pagbayaran ang kasalanan ng iba. Narito ka dahil ito ang pinakamagandang lugar para sa iyo ngayon. Bago pa makapagtanong si Fatima kung anong ibig sabihin ng mga huling salita nito, mabilis na lumabas si Sandro sa kanyang kwarto. Naiwang naguguluhan ng dalaga. May mas malalim pa ba talagang dahilan sa likod ng lahat ng to? Kinabukasan nagising si Fatima sa marahang katok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang tatlong babaeng nakasuot ng formal na uniforme. May tulak-tulak na malaking rack na mga mamahaling damit, mga kahon ng sapatos at mga mamahaling pampaganda. Magandang umaga po, Miss Fatima. Kami po ang pinadala ni Sir Sandro para ihanda kayo para sa press conference mamayang hapon. Nakangiting saad ng pinuno ng mga stylist.
Walang nagawa si Fatima kundi ang sumunod. Buong umaga siyang inayusan, pinaliguan ng mga mamahaling pabango, inayos ang kanyang buhok at binihisan ng isang eleganteng emerald green cocktail dress na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda at maputing balat. Nang humarap siya sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Ang simpleng dalaga na galing sa simpleng pamilya ay mukha ng isang alta sa syudad. Saktong alauna ng hapon, bumaba si Fatima sa malaking hagdanan ng mansyon. Sa ibaba, naghihintay si Sandro. Nakasuot to na isang dark gray suit na perpektong bumagay sa kulay ng damit ni Fatima. Nang mag-angat ang tingin si Sandro, natigilan to. Sandaling nawala ang malamig na ekspresyon sa mata ng bilyonaryo at napalitan ng isang malalim na pagkamangha. Ngunit mabilis din tong nagbawi ng tingin at tumikhim. Bagay sa'yo, maikli, ngunit seryosong saad ni Sandro habang iniaalok ang kanyang braso. Hawak ka sa braso ko. Kailangan natin magmukhang magkasintahan sa harap ng mga reporter? Nag-aalangan na isinabit ni Fatima ang kanyang kamay sa braso ni Sandro. Habang naglalakad sila tungo sa sasakyan, dinapigilan ni Fatimang magtanong, Sandro, bakit ba kailangan natin gawin to? Bakit kailangan mong magsinungaling sa buong mundo na mahal mo ko at pakakasalan mo ko? Humarap sa kanya si Sandro bago sila sumakay. Dahil sa mundong ginagalawan ko, Fatima, ang isang bilyonaryong walang asawa o pamilya ay madaling target ng mga kalaban sa negosyo at politika. At ikaw, kailangan mo ng proteksyon. Mas ligtas ka kung iisipin ng lahat na ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Ligtas? Kanino? O sisa ng dalaga? Ngunit di na siya sinagot ni Sandro at sumakay na to sa loob ng kotse. Ang press conference ay ginanap sa isa sa mga sikat na hotel na pagmamayari ni Sandro. Pagpasok pa lamang nila sa bulwagan, sumalubong ng nakasisilaw na liwanag ng mga kamera at ang sunod-sunod na tanong ng mga reporter. Mahigpit ang hawak ni Sandro sa bewang ni Fatima. Tila ba pinaparating sa lahat na pagmamayari niya ang babae at walang sino mang po pwedeng lumapit dito. Mr. Valderrama, totoo po bang ikakasal kayo sa isang simpleng babae? Paano kayo nagkakilala? Tanong ng isang sikat na showbiz reporter. Humarap si Sandro sa mikropono ng may kumpiyansa. Si Fatima, ang matagal ko nang hinahanap. Di mahalaga kung saan siya nanggaling. Ang mahalaga siyang babaeng pakakasalan ko at gagawin ko lahat para protektahan siya. Habang nagsasalita si Sandro, may napansin si Fatima sa gilid ng bulwagan. Isang lalaking nakasuit din, may hawak na baso ng alak at nakatitig sa kanila ng may nakadipang ngiti. Na magtamang kanilang paningin, naramdaman ni Fatima ang kakaibang kilabot. Nakita niyang lalaking yun noon. Ito ang dating kasosyo ng kanyang ina sa maliit nilang catering business, si Tito Renato, ang lalaking pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya at malapit din kay Ate Evelyn. Bakit nandito si Renato sa isang eksklusibong pagtitipon ng mga Valderrama? Nang sulyapan ni Fatima si Sandro, nakita niya nakatitig din pala ang bilyonaryo kay Renato at ang mga mata ni Sandro puno na nagbabagang galit at babala. Sa sandaling yon, napagtanto ni Fatima na ang 10 milyong utang ng kanyang ina ay hindi isang simpleng pagkakamali sa negosyo. May isang malaking laro na nagaganap at siyang ginawang pain. Tahimik ang buong biyahe pabalik sa mansyon. Kung kanina, sa harap ng mga kamera nag-uunapaw ang init ng pagpapakita ng pagmamahal ni Sandro. Ngayon, bumalik na naman ang yelo sa kanyang pagkatao. Nakatitig lang siya sa bintana habang si Fatima hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mukha ni Renato patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Nang makarating sila sa mansyon, hindi na nakatiis si Fatima. Habang naglalakad si Sandro patungo sa kanyang opisina, hinabol niya ito at hinawakan sa braso. Sandro, mag-usap tayo. Sandali lang. Pakiusap ni Fatima. Hingal na hingal dahil sa bigat ng kanyang gown. Huminto si Sandro at lumingon. Tiningnan niya ang kamay ni Fatima na nakahawak sa kanyang braso bago tumingin sa mga mata ng dalaga. Tungkol saan? Tungkol kay Renato. Nakita ko kung paano mo siyang tingnan kanina sa hotel at nakita ko rin kung paano kanyang tingnan. Diretsong saad ni Fatima, binitawan ang braso ng bilyonaryo. Paano mo siya nakilala? Siyang dating kasosyo ni Mama sa negosyo. Siya ang tang pinagkakatiwalaan namin ni Ate Evelyn. Pumasok si Sandro sa loob ng kanyang opisina at sumunod naman si Fatima.
Sinara ng lalaki ang pinto bago humarap sa kanya. Ang mukha nito seryoso. Mas seryoso kaysa nung unang beses silang magkita sa sala ng bahay ni na Fatima. Kung alam mo na pinagkakatiwalaan niyo siya, dapat alam mo rin ang tiwalang yon ang pumatay sa negosyo ng ina mo. Malamig na pahayag ni Sandro habang nagsasalin ng tubig sa baso. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses na tanong ni Fatima. Lumapit si Sandro sa kanya, iniabot ang baso ng tubig. Ang 10 milyong piso na utang ng ina mo, hindi yun utang para sa catering. Ginamit ni Renato ang pangalan ng ina mo para kumuha ng pautang sa isa sa mga backdoor lending companies na hawak ng mga kalaban ko sa negosyo. Pinalabas niyan ang ina mo ang kumuha ng pera, ngunit ang totoo, si Renato ang nagbulsa ng lahat. Nalaglag ang panga ni Fatima. Napahawak siya sa gilid ng lamesa para hindi matumba. Hindi magagawa ni Tito Renato yon. Parang pamilya ng turing namin sa kanya. Si Ate Evelyn nga halos ituring na siyang pangalawang ama. Yan ang kahinaan ninyo. Masyado kayong nagtitiwala. Banta ni Sandro, ang boses ay puno ng pait. Ginamit kayo ni Renato para pabagsakin ako. Alam niya na kapag nasangkot ang pamilya mo sa utang na yon, mapipilitan akong makialam. Natigilan si Fatima. Tiningnan niya na mabuti si Sandro. Sandali, bakit ka naman mapipilitang makialam? Anong kinalaman ng pamilya ko sa iyo bago mangyari ang utang na to? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Sandro. Lumakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas, sa malawak na hardin ng mansyon. Di mo na ba talaga ako natatandaan, Fatima? Napakunot noo ang dalaga. Pilit niyang inalala ang nakaraan. Ang mga mukhang nakasalamuhan niya na nag-aaral pa siya o nang bata pa siya, ngunit walang Sandro Valderrama doon. 5 taon nang nakakalipas. Sa maliit na karinderya na malapit sa universidad mo, mahinang simula ni Sandro. Ang kanyang boses naging malambot, malayo sa nakakatakot itong tono. Noong mga panahon na bago pa lang akong bumabangon mula sa pagkabigo at walang-wala ako. Isang gabi ninakawan ako at iniwang sugatan sa eskanita. Ikaw ang nakakita sa akin. Ginamot mo ang mga sugat ko. Binigay mo ang natitira mong baon para lang makauwi ako. Nanlaki ang mga mata ni Fatima. Unti-unti nagbalik sa kanyang isip ang isang tagpo. Isang matangkad ngunit maraming lalaki na tinulungan niya sa gilid ng kalsada nung college pa siya. Ikaw ang lalaking yon? Oo, lumingon si Sandro at sa unang pagkakataon, nakita ni Fatima ang isang totoong ngiti sa mga labi nito. Matagal na kitang binabantayan, Fatima. At nang malaman kong balak yung sirain ni Renato para bitagin ako, ginawa kong tanging paraan para mailigtas ka. Ang kontratang to, ang pag-angkin ko sa iyo kapalit ng utang. Ito lang ang paraan para legal kitang maprotektahan sa ilalim ng pangalan ko. Di alam ni Fatima kung ano ang mararamdaman. Ang lalaking akala niya'y halimaw na maniningil, siya palang taong matagal na siyang lihim na pinoprotektahan. Hindi maalis ni Fatima ang kanyang paningin kay Sandro matapos itong ibunyag ang katotohanan ng nakaraan. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng marami ay ang sugatang lalaki lang pala na tinulungan niya sa madilim na eskanita 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa man lubos may proseso ng kanyang isip ang lahat, biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Nang tingnan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Mabilis niya itong sinagot. Ate Evelyn, napatawag ka. Maayos bang lagay ninyo ni Mama dyan? Sunod-sunod na tanong ni Fatima. Bakas ang labis sa pag-aalala. Fatima? Basag ang boses ni Evelyn sa kabilang linya. Tila ba nagtatago ito o natatakot? Tumawag si Tito Renato sa akin. Sabi niya nalaman daw niyang nangyari sa'yo dyan sa mansyon ni Sandro Valderrama. Sabi niya, pinilit at tinakot ka lang daw ng bilyonaryong yan para pirmahan ng kontrata. Napakunot noo si Fatima at agad na sumulyap kay Sandro na ngayon seryoso ring nakikinig sa usapan. Ate, anong sinabi sa'yo ni Tito Renato? Huwag kang basta maniniwala sa kanya. Sabi niya gusto niya tayong tulungan, Fatima. May nahanap daw siyang paraan para mabayaran ng 10 milyon at mailabas ka dyan. Gusto niya ako makipagkita sa kanya ngayon sa lumang bodega ng catering business natin para pirmahan ng mga dokumento. Umiiyak na sa Ate Evelyn. Pupunta ako, Fatima. Gagawin ko to para sa'yo. Wag, ate. Wag kang pupunta. Halos isigaw na ni Fatima ang kanyang babala. Ngunit huli na ang lahat dahil biglang naputol ang linya ng telepono.
Nang subukan niya tong tawagan muli, hindi na ito may ring. Agad binalot ng labis na takot si Fatima. Humarap siya kay Sandro na tila maiiyak na. Sandro, si Ate Evelyn, pinapunta siya ni Renato sa lumang bodega. Isang bitag to, hindi ba? Anong gagawin ko? Lumapit si Sandro kay Fatima at tinawakan na magkabilang balikat ng dalaga. Ang init ng kanyang mga palad ay tila nagbigay ng agarang lakas sa nanginginig na katawan ni Fatima. Makinig ka sa akin. Fatima, mananatili ka dito sa mansyon. Ligtas ka rito. Ako ang pupunta sa bodega kasama ng mga tauhan ko. Hindi ko hahayaan na saktan ni Renato ang pamilya mo. Hindi, Sandro. Sasama ako. Matapang nag-iit ni Fatima. Sinalubong ang mariing tingin ng bilyonaryo. Kapatid ko si Evelyn. Di ako makapaghihintay lang dito habang nasa panganib siya. At isa pa, mas magtitiwala si Ate Evelyn kung makikita niya ako. Sandaling natigilan si Sandro. Tinitigan niya ang determinasyon sa mga mata ni Fatima. Sa huli, pinakawalan niya ang isang malalim na buntong hininga at tumango. Abala, ngunit sige, pero sa isang kondisyon. Mananatili ka sa loob ng sasakyan kasama ng mga bodyguard ko hanggat di ko sinasabing ligtas na ang paligid. Malinaw ba? Malinaw, mabilis sa sagot ni Fatima. Sa loob ng 30 minuto, tinahak na marang ang SUV ni Sandro ang daan patungo sa lumang bodega ng catering business ng pamilya ni Fatima sa labas ng lungsod. Habang tumatakbo ang sasakyan, lihim na pinagmamasdan ni Fatima ang profile ng mukha ni Sandro. Ang panga nito nakakuyom at ang kanyang mga mata nakatitig sa unahan, handang makipaglaban. Naramdaman ni Fatima ang isang kakaibang emosyon sa kanyang dibdib. Isang uri ng seguridad at paghanga na hindi niya akalaing mararamdaman para sa lalaki na unang nagpakilala sa kanya bilang maniningil ng utang. Nang makarating sila sa madilim at liblib na lugar ng bodega, pinalibutan agad ng mga armadong bodyguard ni Sandro ang paligid. Huminto ang sasakyan sa may hindi kalayuan. Dito ka lang, mahigpit na bilin ni Sandro kay Fatima bago to bumaba ng kotse. Mula sa bintana ng sasakyan, kitang-kita ni Fatima ang pagpasok ni Sandro sa loob ng bodega. Ang kanyang puso ay nag-uumpisang pumalo ng napakabilis. Alam niya na sa mga sandaling ito ang laro ni Sandro at Renato ay umabot na sa pinakamapanganib na bahagi. At ang kalayaan ng kanyang pamilya ang nakataya sa loob ng sasakyan. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang taon ng kanyang pakiramdam. Nakatitig siya sa malaking pinto ng lumang bodega, tahimik na nagdarasal na sana walang masamang mangyayari kay Sandro at kay Ate Evelyn. Samantala, sa loob ng madilim at maalikabok na bodega, humakbang si Sandro Valderrama ng may buong kapangyarihan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay semento hudyat ng paparating na bagyo. Sa gitna ng silid, nakatali sa isang lumang upuan si Evelyn. Mugtong-mugto ang mga mata at may piring ang bibig. Sa likod nito nakatayo si Renato, hawak ang isang folder na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Valderrama, bati ni Renato, sabay palakpak ng kanyang mga kamay. Inaasahan ko na ang pagdating mo. Pero di ko akalaing mabilis mo palang lulunukin ang pain ko gamit ang pamilyang to. Iwanan mo ang drama, Renato. Malamig at walang katakot-takot na saan ni Sandro habang nakapamulsa ang isang kamay. Ang kanyang mga bodyguard ay nakaposisyon na sa paligid, naghihintay lamang ng kanyang hudyat. Pakawalan mo si Evelyn, tapos na ang laro mo. Laro? Nag-uumpisa pa lamang ako, Sandro. Naging marahas ang boses ni Renato. Hinilang niya ang buhok ni Evelyn kaya napadaing ang babae sa sakit. Ang akala mo ba nakalimutan ko kung paano mo ko binuwaya sa subasta ng lupa 5 taon nang nakalilipas? Dahil sa iyo nawalan ako ng milyon-milyon. Kaya nga nang mahanap kong pamilyang to na tinulungan ng mabait mong puso noon, alam ko sila ang susi para makuha ko ang gusto ko. Binato ni Renato ang folder sa harap ng mga paa ni Sandro. Pirmahan mo yan. Ilipat mo sa pangalan ko ang shares mo sa Valderrama Real Estate sa hilagang bahagi ng Maynila. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi na makikita pa ni Fatima ang kanyang ate ng buhay. Tumingin si Sandro sa folder. Pagkatapos,
Binalik ang kanyang malimig at matatalim na mata kay Renato. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa mukha ng bilyonaryo. Sa halip, isang mapait na tawa ang pinakawala nito. Ang akala mo ba talaga pumasok ako rito nang walang armas, Renato? Seryosong saan ni Sandro. Ang 10 milyong pautang na ginamit mo gamit ang pangalan ng ina ni Fatima. 1 linggo ko na yung binayaran sa backdoor lending company. At ang mas masakit para sa'yo, ang mismong lending company na pinagkautangan mo, binili ko na rin ang buong kumpanya nila kahapon. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Anong sinasabi mo? Ibig sabihin, hawak ko lahat ng pirma mo. Ang mga peking dokumentong ginawa mo para bitagin si Susan, lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo. Pagpapatuloy ni Sandro habang dahan-dahan naglalakad pa itaas ang kanyang kamay mula sa bulsa, hindi para sa baril kundi para sa kanyang cellphone. Ang mga pulis nasa labas na ng bodegang to. Napapaligiran ka na, Renato? Hindi, nagsisinungaling ka. Nataranta si Renato. Akto niyang bubunutin ang isang patalim sa kanyang bulsa para isandata kay Evelyn. Ngunit bago pa niya magawa yun, mabilis na kumilos ang mga bodyguard ni Sandro. Isang malakas na putok ng babalang baril ang umalingaw-ngaw, kasunod ng pagsipa ng mga tauhan ni Sandro sa kamay ni Renato. Bumagsak ang matanda sa sahig habang mabilis na pumasok ang mga otoridad mula sa labas para pusalan ito. Di na nakatiis si Fatima. Nang marinig ang kaguluhan, mabilis siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo papasok sa bodega sa kabila ng pagpigil ng mga bodyguard. Ate Evelyn, sigaw ni Fatima habang tumatakbo patungo sa kanyang kapatid. Agad niyang tinanggal ang tali sa kamay nito, niyakap na mahigpit ang umiiyak na ate. Ate, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Fatima, patawarin mo ko. Naniwala ako sa kanya. Hikbi ni Evelyn habang nakasubsob sa balikat ng kapatid. Habang nagpapasalamat si Fatima sa kaligtasan ng kanyang ate, tumingala siya at nakita si Sandro na nakatayo sa tabi nila. Pinagmamasdan silang dalawa. Ang mukha ng bilyonaryo unti-unti nang lumalambot at may bakas na matinding ginhawa sa kanyang mga mata. Lumapit si Fatima kay Sandro, binitawan sandali ang ate at walang pag-aalinlangan, niyakap ang matangkad na lalaki. Salamat, Sandro. Salamat sa pagliligtas sa amin. Natigilan si Sandro sa biglaang yakap ng dalaga. Dahan-dahang tinaas niya ang kanyang mga kamay at banayan din tinapik ang likod ni Fatima. Sabi ko sa'yo, ligtas ka na sa piling ko. Matapos sa madramang gabi sa lumang bodega, binalik ni Sandro sina Fatima at Evelyn sa kanilang sariling tahanan kung saan naghihintay ang kanilang inang si Aling Susan. Ang gabi na nagsimula sa takot ay nagtapos sa isang madamdaming tagpo. Patawarin ninyo ako, mga anak. Nalinlang ako ni Renato ang akala ko talaga para sa ikabubuti ng pamilya natin ang pinapasok kong kasunduan. Umiiyak na luhod ni Aling Susan sa harap ni na Fatima at Evelyn. Ma, tumayo ka dyan. Ang mahalaga, tapos na ang lahat. Ligtas na si Ate Evelyn at nasa kamay na ng bata si Tito Renato, sabi ni Fatima habang pinapatahan ng ina. Nakatayo lang si Sandro sa may pinto ng sala. Pinagmamasdan ang pamilya na unti-unting naghihilaw mula sa sugat ng panloloko. Nang mapansin ni Fatima ang bilyonaryo, lumapit siya rito. Nakaramdam siya ng matinding hiya, ngunit mas nangingibabaw ang utang na loob. Sandro, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa lahat ng to, mahinang saad ni Fatima habang nakayuko. Dahil sa'yo malayo ng pamilya ko, paano naman ang kontrata natin? Ngayong wala na si Renato, ibig bang sabihin tapos na rin ang pagpapanggap ko bilang fiancé mo? Tumingin ng malalim si Sandro sa dalaga. May dumaang lungkot sa kanyang mga mata na hindi nakaligtas sa pansin ni Fatima. Ang sabi sa kontrata, 1 taon, Fatima. Ngunit dahil tapos na ang banta ni Renato, di kita pipilitin kung gusto mo nang bumalik sa pamilya mo. Ang utang ng ina mo, ituring mo yung bayad sa pagliligtas mo sa akin. 5 taon na ang nakakaraan. Natigilan si Fatima. Yan ang mga salitang dapat ay nagpapasaya sa kanya dahil makukuha niya na ang kanyang buong kalayaan. Ngunit bakit tila may kumurot sa kanyang puso? Bakit parang ayaw niya nang lumayo sa tabi ng bilyonaryo? Sandro, bago pa makapagsalita si Fatima ay tumalikod na si Sandro upang umalis. Fatima, anak, tawag ni Evelyn sa kanyang kapatid nang mapansin ang pag-aalinlangan nito.
Huwag mong hahayaan na umalis ang lalaking tunay na nagmamahal sa iyo nang hindi mo nasasabi ang totoong nararamdaman mo. Napatitig si Fatima sa kanyang ate, pagkatapos ay sa kanyang ina na tumango rin sa kanya. At doon, napagtanto ni Fatima ang katotohanan. Ang takot na naramdaman niya nung una kay Sandro, napalitan na ng paghanga, ng seguridad at ng isang malalim na pag-ibig na hindi niya namamalayang umuusbong sa bawat araw na magkasama sila sa mansyon. Mabilis tumakbo si Fatima palabas ng bahay. Naabutan niya si Sandro na akto ng sasakay sa kanyang sasakyan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sandro, sandali! Sigaw ni Fatima. Huminto si Sandro at lumingon. Bahagyang nagulat ang bilyonaryo na makitang hinabol siya ng dalaga. May kailangan ka pa ba, Fatima? Hingal na huminto si Fatima sa tapat nito. Tiningnan niya ang mga mata ng lalaki na matagal ng lihim na nagbabantay sa kanya. Ang sabi mo sa kontrata, 1 taon, at ang sabi mo rin sa press conference, gagawin mo lahat para protektahan ako. Paano kung ayaw ko nang umalis sa mansyon mo? Paano kung gusto ko nang panindigan ng kontratang to hindi dahil sa utang kundi dahil ano? Pag-uusisa ni Sandro, ang kanyang boses may halong kaba at pag-asa. Dahil mahal na kita, Sandro, hindi na to pagpapanggap para sa akin. Matapang na pag-amin ni Fatima habang may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang malawak na totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sandro Valderrama. Isang ngiting nagpatunaw sa natitirang yelo sa kanyang pagkatao. Humakbang siya papalapit, hinapit ang bewang ni Fatima upang ilapit to sa kanyang dibdib. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan, Fatima. Bulong ni Sandro bago dahan-dahang niyoko ang kanyang ulo upang idikit ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Isang halik na nagpapatunay na ang kanilang huwad na kasunduan ay naging isang totoong pag-ibig. Matapos ang gabi ng pag-amin sa ilalim ng liwanag ng buwan, di na bumalik si Fatima sa kanyang lumang kwarto sa mansyon bilang isang pambayad utang. Bumalik siya roon bilang isang reyna ng puso ni Sandro Valderrama. Wala nang malamig na pakikitungo, napalitan to ng mga agahang sabay nilang kinakain sa balkonahe, mga nakaw na tingin at mga ngiti na para lang sa kanilang dalawa. 1 buwan matapos mabilanggo si Renato at may balik ang kapayapaan sa pamilya ni na Fatima, isang espesyal na hapunan ang inihanda ni Sandro sa pinakamasikat na restaurant na pagmamay-ari niya. Ngunit di lang silang dalawa ang nandoon. Inimbitahan ni Sandro sina Aling Susan at Ate Evelyn upang formal na makasama. Sir Sandro, hindi ko pa rin alam kung paano ko pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya namin. Emosyonal na pahayag ni Aling Susan habang nakaupo sa tapat ng bilyonaryo. Kung di lang dahil sa iyo, baka kauna nang nangyari sa mga anak ko? Ngumiti ng bahagya si Sandro at tinawakan ng kamay ni Fatima sa ibabaw ng lamesa. Huwag niyo na po akong tatawaging Sir Sandro, Aling Susan. Sandro na lang po. At wala kayong dapat ipagpasalamat. Ginawa ko lahat ng yon dahil mahal ko po ang anak ninyo. Napakapit ng mahigpit si Fatima sa kamay ng lalaki, ramdam ang labis na kaligayahan. Tumingin si Ate Evelyn kay Fatima at kinindatan ito. Bakas ang tuwa na sa wakas na tagpuan na ng kanyang kapatid, ang lalaking mag-aalaga at magpoprotekta dito habang buhay. Nang matapos ang hapunan, hiniling ni Sandro sa pamilya ni Fatima na bigyan muna sila ng sandaling mag-isa sa balkonahe ng restaurant na nakaharap sa nagniningning na mga ilaw ng lungsod. Ang simoy ng hangin ay banayad, perpekto para sa gabing iyon. Fatima, tawag ni Sandro sa mababang boses habang nakatayo sa likod ng dalaga. Niyakap to ng bahagya sa bewang. Tugon si Fatima habang sumasandal sa matika sa dibdib ng bilyonaryo. Naalala mo ba ang kontratang pinirmahan mo sa opisina ko? Ang sabi doon, magiging asawa kita sa loob ng 1 taon para sa negosyo at proteksyon, paalala ni Sandro. Napatawa ng mahina si Fatima. Oo naman, yon ang araw na akala ko, dinala ko ng tadhana sa isang halimaho. Gusto kong bawiin ang kontratang yon. Seryosong saad ni Sandro. Natigilan si Fatima at dahan-dahang lumapit sa lalaki. Kinabahan siya ng bahagya. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi sumagot si Sandro, sa halip dahan-dahan siyang lumuhod na isang tuhod sa harap ni Fatima.
Nalabas niya mula sa kanyang bulsang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito, isang dambuhala at kumikinang na brilyanteng singsing ang tumambad sa mata ng dalaga. Gusto kong bawiin ang kontrata dahil ayoko maging asawa mo dahil lang sa kasunduan o sa utang. Panimula ni Sandro, ang kanyang mga mata nangingintab sa matinding emosyon. Gusto kong maging asawa mo dahil yon ang tayong pangarap ko mula na makita kita 5 taon nang nakalilipas. Fatima, tatanungin kita ngayon ng walang pilitan, walang takot at walang utang na nakatali. Pakakasalan mo ba ako para sa totoong buhay? Napatakip ng kamay sa kanyang bibig si Fatima habang ang mga luha ng galak ay sunod-sunod pumatak sa kanyang mga pisngi. Mula sa di kalayuan, nakita niyang nakasilip pala sina Aling Susan at Ate Evelyn na pareho ring umiiyak sa tuwa. Oo, Sandro. 1,000,000 beses na oo. Masayang sigaw ni Fatima. Sinuot ni Sandro ang singsing sa kanyang daliri bago mabilis na tumayo at binuhat ang dalaga sa isang mahigpit na yakap. Sa ilalim ng kalangitan, alam nilang dalawa na ang huwad na simula ng kanilang kwento ay patungo sa isang totoong walang hanggan. Ang simoy ng hangin sa labas ay nakatutuyo ng kanilang mga balat. Puno ng bango ng mga sariwang bulaklak. Ngayong araw ang buong lungsod ay nakatutok sa tinaguriang kasal ng taon. Ang bilyonaryong si Sandro Valderrama, opisyal ng tatarikod sa pagiging binata upang pakasalan ang babaeng nagbabago sa kanyang malamig na mundo. Sa loob ng bridal room nakatayo si Fatima sa harap ng isang dambuhalang salamin. Nakasuot na isang napakagandang white ball gown na gawa sa mamahaling lace at pinalamutian ng maliliit na kristal na kumikinang sa bawat galaw niya. Hawak niya ang isang bouquet ng mga puting rosas. Bumukas ang pinto at niluwan nito si Aling Susan at Ate Evelyn. Pareho silang nakasuot ng eleganteng gown para sa okasyon. Agad naluha ang kanyang ina nang makitang bunsong anak. Napakaganda mo, Fatima. Hikbi ni Aling Susan habang hinahawakan ng pisngi ng dalaga. Salamat anak, dahil sa sakripisyo mo hindi lang utang natin ang nabura, kundi biniyayaan pa tayo ng isang lalaking tunay na mag-aalaga sa'yo. Ma, huwag ka nang umiyak, masisira ang makeup mo. Biro ni Fatima para itago ang sarili niyang emosyon. Salamat din at hindi niyo ako pinabayaan. Niyakap siya ni Evelyn ng mahigpit. Deserve mo ang kaligayahang to, Fatima. Si Sandro ang pinakamagandang regalo ng tadhana sa pamilya natin. Nang tumunog ang dambuhalang kampana ng simbahan, hudyat na mag-uumpisa ng seremonya, dinala na si Fatima sa tapat na malaking pinto. Nang dahan-dahan tong bumukas ang lahat ng mata, napalingon sa kanya. Ang instrumental na bersyon ng isang pamilyar na awitin ng pag-ibig ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Ngunit para kay Fatima, iisang tao lang ang nakikita niya, si Sandro, nakatayo sa dulo ng altar. Nakasuot na isang formal na black tuxedo. Habang naglalakad si Fatima, kasabay ng kanyang ina at kapatid, nakita niya pumatak isang butil ng luha mula sa mata ng bilyonaryo. Ang lalaking kilala sa pagiging matigas at walang awa, umiiyak ngayon sa sobrang galak na makita ang kanyang reyna. Nang makarating siya sa altar, iniabot niya Aling Susan ang kamay ni Fatima kay Sandro. Mahigpit tong hinawakan ng bilyonaryo, tila ba hinding-hindi na to muling bibitawan. You look breathtaking, my wife? Bulong ni Sandro na nagdulot ng pamumula sa pisngi ni Fatima. Ang seremonya ng kasal ay naging taimtim at puno ng emosyon. Nang dumating ang oras para sa kanilang vows o panata, tumingin ng diretso si Sandro sa mata ng dalaga. Fatima, nagsimula tayo sa isang kontrata, sa isang huwad na usapan dahil sa 10 milyong utang. Simula ni Sandro, dahilan para magbulungan ng bahagya ang mga tao, ngunit patuloy lang siya. Ang totoo, bago pang utang na yon, ang puso ko'y matagal mo ng pagmamayari. 5 taon kitang hinanap upang magpasalamat, ngunit binigyan ako ng tadhana ng higit pa, ang pagkakataong mahalin ka habang buhay. Pinapangako ko mula sa araw na ito, ang yaman ko, ang buhay ko at ang buo kong pagkatao ay sayo lang. Ikaw ang aking kalayaan at ikaw ang aking tahanan. Naiyak si Fatima sa sobrang tamis na mga salita nito. Huminga siya ng malalim para sa kanyang tugon. Sandro, akala ko noon, binili mo ang kalayaan ko kapalit ng pera. Pero ang totoo, pinalaya mong puso ko mula sa takot at lungkot. Salamat dahil hindi mo ako binitawan at salamat dahil tinupad mo ang pangako mo 5 taon nang nakalilipas. Ikaw ang aking bilyonaryo, ang aking tagapagtanggol at ang aking tanging mahal.
Ngayon, ipinahahayag ko kayo bilang mag-asawa. Sandro, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Saad ng pari? Inangat ni Sandro ang belo ni Fatima. Hinawakan ng kanyang panga ng buong pag-iingat at dinikit ang kanyang labi sa isang matamis, malalim at totoong halik ng pag-ibig. Ang buong katedral ay napuno ng malalakas na palakpakan at hiyawan ng tuwa. Pagkalipas ng 2 taon, nakatayo si Fatima sa balkonahe ng malawak na mansyon. Nakatanaw sa malawak at luntiang hardin kung saan naglalaro ang kanilang 1 taong gulang na anak na lalaki, si Liam, kasama si Ate Evelyn at Aling Susan. Maayos ng buhay ng pamilya niya. Ang catering business ni na Aling Susan ay muling binuhay na ngayon ay isa na sa pinakakilalang catering sa bansa sa tulong at suporta ni Sandro. Naramdaman ni Fatima ang 2 malalaking braso na yumakap sa kanya mula sa likod. Ang pamilyar na panlalaking pabango ni Sandro na pumuno sa kanyang sistema. Pinatong ng bilyonaryo ang kanyang baba sa balikat ni Fatima. Anong iniisip mo? Bulong ni Sandro sabay halik sa kanyang leeg. Humarap si Fatima at pinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ng asawa. Nakangiti ng buong ningning. Iniisip ko lang kung gaano kamisteryosong tadhana. Kundi dahil sa 10 milyon na utang na yon. Siguro hindi tayo magkasama ngayon? Natawa ng mahina si Sandro. Ang mga mata ay puno ng walang kapantay na pagmamahal. Ang 10 milyong yon ang pinakamagandang investment na ginawa ko sa buong buhay ko, Fatima. Dahil kapalit noon nakuha kong isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong bilyon, ang pag-ibig mo. Muling naglapat ang kanilang mga labi sa ilalim ng gintong liwanag ng paglubog ng araw. Isang patunay na ang kwentong nagsimula sa isang madilim na transaksyon ay nagtapos sa isang perpekto at walang hanggang pag-ibig. Isang malalim na pagbuntong hininga at isang malawak na ngiti. Yan ang tanging naramdaman ko na maisulat ko ang huling tuldok sa kwento ni na Fatima at Sandro. Ang presyo ng kalayaan ay hindi lamang isang kwento tungkol sa isang bilyonaryong nagmamayari ng lahat at isang dalagang sinakripisyong sarili para sa pamilya. Ito ay isang paalala ng tadhana. May kanya-kanyang misteryosong paraan ng pagtatagpi sa mga pusong nakalaan para sa isa't isa. Ang akala nilang katapusan ng ating mundo, tulad ng takot na naramdaman ni Fatima sa utang na 10 milyon, ay madalas simula pala ng isang mas magandang bukas. Sa aking mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat sa pagsawa sa akin sa bawat kabanata, sa pag-iyak kasabay ni Fatima, sa kaba nung harapin nila ang mga patibong ni Renato at sa bawat kilig na idinudulot ng bawat patagong ngiti at halik ni Sandro. Kayo ang nagbibigay buhay sa bawat karakter na aking sinusulat. Sana'y nag-iwan ang kwentong to ng kaunting inspirasyon sa inyong mga puso na anuman ang maging presyo ng mga pagsubok sa buhay. Basta may pag-ibig, sakripisyo at katapatan, palaging may naghihintay na isang magandang happy ending. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga pahina at tinta. Mahal ko kayo mula kay Rava TV at sa inyong narrator, Miss Sandra.